The legend is back. Hunter Song Soho ay nandito na for Season 2 dahil isang napakagandang panimula for this chapter mga lods dahil finally nagkaharap na ng personal ang ating bida at ang Apostle of Itarem. At mukhang may malaking problema dito dahil hindi maipinta ang mukha ni Lim Taegyo sa galit towards Song Soho at idagdag mo pa ang first entrance ni Wang Dongsu for this series na tumakas mula sa kulungan. Kaya sobrang tindi talaga ng unang chapter for this Season 2 mga lods at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagkaroon ng napakamassive na dungeon break na makikitang naggalat ang mga patay na mana beast at nagkaroon ng pagwasak sa mga gusali. Biglang sumulpot ang isang napakalaking green salamander. Ngunit bigla na lamang nabasag ang panga nito at napasukan ng dugo nang ito ay tinamaan ng lumilipad na bato na binalutan ng mana. At heto na nga mga lads, nag-unleash ng napakatinding sipa ang ating bida na wala nang ang iba kundi si Song Soho na parang naka-god mode. Bumaon ng binti ng ating bida sa mukha ng mana beast to the point na nagkadurog-durog ang ngipin nito kung kaya't matapos bumagsak ang mana beast, casual na naglalakad itong si Soho na napaisip na hindi man lang niya maiintindihan kung gaano na nga ba siya kalakas ngayon kung ang lahat ng mana beast ay kaya niyang patayin in just one hit. Napatingin si Soho sa gilid at dito nakita niya ang tatlong hunter na pinahiram niya ng shadow item na talagang nakipagsabayan sa pakikipaglaban against beast monster. Seryosong nakipaglaban ng isang hunter at sinabi niya na mula nung nagkaroon siya ng black armor, naging magaan ang kanyang katawan at sa tulong nito, kaya niya na rin pumatay ng monster na makikitang lakasang loob na inunahan ng hunter ang mana beast sa pag-atake. Napangiti na lamang si Soho na sinabi sa sarili na ang makitang maganda naman ang naging laban nila against Beast Monster, mukhang hindi niya na kailangan tumulong pa at parang pinapalakas ng shadow item ang mga stats na siyang nagpapalakas din talaga sa mga hunter. Itinoon ng ating bida ang kanyang kamay sa mana beast na pinatay niya at binanggit ang salitang Arise. At dito ipinaliwanag na ang skill na na-obtain niya sa recent job change quest ay ang Shadow Creation, isang skill na nag-aalaw sa kanya na gumamit ng shadow to create item. Ipinaliwanag ni Soho na kinuha niya ang mga material na nakita niya mula sa Shadow Soldier information at ni-recreate niya ang kanilang form sa pamamagitan ng pag-disassemble at muling pagsama-sama nito or putting back together. Binuksan ni Soho ang kanyang mga mata at dito ipinakita na matapos siyang i-extract ang mana beast ay agad niya itong ginawang shadow item with full sleeve armor gunlet na may kasama pang armor belt. At ang unang ang item ay isang Naga Warrior shoulder guard na isang rare grade item na may plus 28 for defense at plus 25 for attack. Sa kabila naman ay isang Naga Warrior gunlet, isang common grade item na may plus 55 for attack and plus 4 for strength. At sa Naga Warrior belt naman ay may plus 20 defense and plus 4 agility, isang rare grade item. Naisip ni Soho na bawat item na nilikha niya ay mayroong iba't ibang grade. Ang armor na inisip niya lang ay naging rare grade. Ngunit ang gunlet na pinilit niya talagang gawin upang malikha ay nag-turn into common. So ibig sabihin na kailangan niya pang gumawa ng item mula sa material mula sa Shadow Soldier para lang maging high grade ang isang shadow item. Ipinakita ang stats sa status window ni Soho. Siya ngayon ay nasa level 42 na may class na isang irregular white shadow na may titulong The One Who Overcame Adversity. May mga active skills din si Soho: Ruler's Authority, Shadow Extraction, Storm Slash, Shadow Creation, Shadow Item Contract, at Store Shadow Item, isang skill na exclusive lang sa kanyang job na Irregular White Shadow. At ipinaliwanag na ang Shadow Item ay mai-store sa pamamagitan ng pag-absorb ng user at maaaring muling tawagin at i-absorb ang mga nakastore na item anumang oras. At sa ngayon, wala pang Shadow Item na na-store si Soho. At mayroon pang isang skill si Soho na exclusive for his job, ang Shadow Item Contract. Kapag binigyan ng skill user ang shadow item ng isang unique na pangalan, isang item na may hero grade pataas, ito ay magiging weapon na maaaring mag-level up at ang skill user lang ang pwedeng magsuot sa shadow item na ito. Kung kaya't dito naisip ni Soho na ang ibig sabihin pala nito na kailangan niya ng shadow item na mayroong hero grade o mas mataas pa para magkaroon ng skill contract. Pero itong job change title, ano kaya ang ibig sabihin nito? Hindi man lang naging white ang shadow niya na makikitang mayroon na namang mana beast na sumalakay towards sa ating bida.
Ipinakita na may naglalakad papunta sa pinaka-edge sa tuktok ng gusali, kung saan bigla itong tumalon at pasimpleng naglanding sa ulo ng Green Salamander na sobrang lakas na hindi lang ulo ang nawasak kundi pati ang ground. At ito nga ay wala nang iba kundi ang Apostle of Itarim na nagtatago sa pangalang Park Dujen, isang S-rank hunter from Grim Reaper Guild. Kaya nagulat nga ang ating bida at kaagad naghanda na baka isang kalaban ang bigla na lang dumating. Nabangiti lamang ang puzzle at kinuha ang mga nadurog na bato sa ere habang ang mga natitirang salamander ay sabay na umatake papunta sa kanya at dito'y bigla niyang binanggit ang salitang amplification na makikitang parang umiilaw na one for all ang nasa kamay ngayon ng Apostle of Itarim at pasimpleng inihagi sa mga batong may naka-amplify na kapangyarihan na nanggaling sa kanya. Kung kaya't nagulat na lamang si Soho pati ang mga hunter na nasa likod nang nakitang pinatay lang naman ito ang lahat ng monster all the way in just one hit gamit lang ang mga maliliit na bato. Nagkatinginan ng dalawa at napasmile nga ang Apostle of Itarim sa ating bida, ngunit seryoso lang si Soho na parabang may duda siya sa hunter na to. Pagkatapos, ipinakita sa TV ang live broadcast ang nangyaring kaganapan sa dungeon break na makikitang napaluhan na napatulala itong si Eugene Ho at hindi mapigilang yakapin ng TV nang nakitang ligtas ang pamangkin niya. At inis na sinabi bakit hindi man lang siya tinawagan ng sirang ulong to na nakabalik na pala siya, habang si Chairman Wu Jinchul ay napabuntong hininga na lamang na parang nabunutan ng tinik. May tumawag kay Jinchul at ito nga ay si Hunter Choi Jung-in na tinatanong kung nakita ba nito ang broadcast. Ang Black Mask Hunter na si Song Soho ay nagpakita na, kung saan mabilis na tumatakbo ngayon si Hunter Lim Taegyo papunta sa kinaroroonan ni Soho at sinabi kay Wu Jinchul na ang hunter na nakasuot ng maskara nung hinahabol niya si Lee Min Song, alam niya talaga na siya yun, si Song Soho, na napawikang tatawagan ko ngayon si Hunter Park Dujen upang mag-request ng restrainment and extraction. Kaya napasigaw nga itong si Wu Jinchul na hindi mo pwedeng gawin yan dahil hindi ka pwedeng gumamit ng forceful methods dahil wala tayong ebidensya kung si Hunter Song Soho ay isa talagang kriminal. At dito ipinakita ang mga nanlilisik na mata ni Lim Taegyo na namumuot ang galit na napasabing kung ganun, bakit niya tinatakpan ang mukha niya? Alam kong siya ay isang kriminal na siyang konektado sa Stardust at siya ang pumatay kay Lee Min Song. Napatugon din itong si Choi Jung-in na alam niyang si Song Soho ay hindi masamang tao, ngunit sang-ayon siya na dapat siyang dalhin sa Hunter Association for investigation. Siya lang naman ang pamangkin ng president na si Eugene Ho na siyang close friends ng chairman ng Hunter Association, kung kaya't parang napabist mode ng saglit si Wu Jinchul nang narinig ang sinabi ni Choi Jung-in at dagdag pa nito na tumulong siya sa Hunter Association dahil naniniwala siyang isang makatarungan ng chairman nito. Kaya sana gawin mong tama ang desisyon at hindi na nakapagsalita pa si Wu Jinchul. Nakatanggap ng tawag si Park Dujen at napasabing, "Yes sir, nasa harap ko siya ngayon." Habang si Soho ay pasimpleng inirelease ang kanyang shadow armor at napaisip na ito yung bagong S-rank hunter na si Park Dujen. Bakit ngumingiti ito sa kanya? Tinawag ni Park Dujen ang pangalan ni Soho at sinabi na ang Guildmaster ng Grim Reaper Guild ay tumawag sa kanya at sinabing dalhin daw kita sa Hunter Association. Kaya napatanong ang ating bida, anong Grim Reaper? At saka, hindi naman siguro siya scouted ng Hunter Association. Wika ni Park Dujen na ang makita kang lumitaw sa harap ng maraming tao ay mukhang wala kang kalam-alam. Nakasalukuyan kang wanted sa pagpatay ng Vice Guildmaster na si Lee Min Song at charges regarding sa Stardust distribution. Kaya nagulat nga ang ating bida nang nalamang siya pala ay isa ng wanted at umapaw na nga ang matinding mana ng Apostle of Itarim na napasabing mukhang sa tingin ko mas mabuting sumama ka na lang sa akin para wala ng gulo. Biglang pumagit na ang tatlong hunter at ipinagtanggol si Soho na napasabing, "Teka muna, hindi namin naiintindihan." Pero tinulungan niya kami. Nasigaw naman ang isa, ito ay isang malaking pang-aabuso. Biglang sinabi ni Soho na okay lang sa kanya at salamat na lang sa tulong. At sinabi kay Park Dujen na siya na mismo ang pupunta sa Hunter Association dahil plano naman talaga niyang pumunta doon. Nasagot naman itong salamat naman kung ganon. Hindi makapaniwala ang tatlong hunter kung gaano ka mapagbigay ang binatang hunter na ito dahil binigyan sila ng weapon at armor. Ngunit bigla na lamang itong naglaho at sinabi ni Soho, "Pasensya na kayo. Kailangan kong kunin ng shadow ko." At ipinakita ang status window ng ating bida na nagkaroon na siya ng 14 item out of 40 sa kanyang store shadow item at napaisip na mukhang maganda ngayon kaysa dati dahil kaya niya nang ma-store ang shadow niya.
Samantalang parang bolang kristal ang mga mata ng puzzle nang nakita si Sohong umaapaw ang matinding shadow, realizing na sobrang iba na ang aura nito kaysa dati. Kaya napatanong siya sa sarili kung ano nga ba ang nangyari sa kanya recently para maging ganito kalakas. At ang probability na gagana sa kanya ang star fragment ay bumaba na. Kaya kailangan nilang i-develop ng maigi ang star fragment upang ang lahat ng Strong Hunter ay magiging believers. At habang naglalakad ang dalawa, napatanong siya kung dapat ba siyang manatiling nasa malapit ni Soho hanggang sa makaabot sila sa Hunter Association. Biglang nagring ang cellphone ng tatlong hunters at napawikan na lamang sila na ano na naman tong napakatinding babala. At napagtanto nila na di ba ang Jason Correctional Facility ay para sa mga awakened criminals na nakagawa ng heinous crime. At dito nila na-realize na nagkaroon ng malaking breakout sa kulungan ng mga awakened criminals at mukhang dahil ito sa Stardust. Kaya bigla na lamang napahinto sa paglalakad si Soho at napasabing kailangan nating pigilan ng mga nakatakas. Nasagot naman ni Park Doo-jin, may mga hunters na nakasign doon at kailangan na nating pumunta sa Hunter Association. Wika ni Soho na kung ang mga nakatakas ay nakagamit ng Stardust, din ang mga hunters na nandoon ay hindi sapat. At sinabi ni Park Doo-jin na kung hindi pupunta si Soho, well magkakagulo sila. Na makikitang napatransform na nga itong si Soho na napasabing yun na nga ang gulo eh. Napatitig si Park Doo-jin kay Soho na nakita niyang nag-transform ito na parang hybrid beast gamit ang band skill. Kaya sinabi na lamang niyang sasabihin na lamang niya na ginawa niyang lahat, ngunit hindi siya nagtagumpay. Kaya nagpasalamat ang ating bida at sinabi na pupunta na lamang siya sa Hunter Association mamaya pagkatapos dito. Kaya kaagad nag-say goodbye ang ating bida at umalis na parang kidlat. At napangiti nga itong si Park Doo-jin na parang naintriga siya dahil isa din itong magandang pagkakataon para sa kanya para makita si Soho kung gaano na ito kalakas. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Jason Correction Facility at dito ipinakita na walang kaawa-awang pinatay ang mga prison guards at parang sinunog ang buong facility at nawasak ang napakalaking pader. At dito ipinakita ang color electronic cuff na may mga matutulis na mana stones na nagawa nilang tanggalin. Ipinakita ang isang inmate na nasa itaas ng nawasak na pader. Sinabi niya na nakuha lang naman nila ang gusto nila gamit ang kapangyarihan na ibinigay sa kanila matapos ang catalysm. Pero itinuring sila ng Hunter Association bilang mga kriminal at ikinulong dito. Kaya ngayon, kukunin nila ang paghihiganti laban sa Hunter Association. May mga daan-daang B-rank at D-rank awaken na nandito. Kung kaya inanyayahan niya ang lahat na pakawalan ng kanilang galit at ipakita ang kanilang pagsik. Dahil ito ang pinakamalupit na dungeon break. At dito ipinakilala si Wang Dong-soo, isang Jason Correctional Facility inmate. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!